Magandang araw! Smile ka naman dyan. Sige na, smile pa. Ayan. Sabi nga nila, true happiness doesn't come from material things, kundi sa simpleng puso na marunong magpasalamat. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy Antibok dito sa iHeartPH. Dahil simula na ang Burr Months, sisimulan na rin nating ibida ang paborito natin tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ang hamon. Pero hindi lamang masarap na Noche Buena ang hatid nito, dahil dito sa mga hamon ding ito, nagsimulang makatulong sa kapwa at komunidad si Manny Valencia, may-ari ng sikat na hamong ito. Sa buong mundo, wala na yatang bansa na mas excited pa sa pagsapit ng Kapaskuhan, kundi dito sa Pilipinas. Kahit Setyembre pa lang, amoy mo na kaagad that Christmas is in the air. Lalo na ang katakam-takam na samyo na paborito nating handa tuwing Noche Buena, ang hamon. Bagay na hindi na nakapagtataka dahil doble kaid na sa paggawa ng kanilang best-selling hams ang meat company na ito. Nagsimula ang Joshua's Meat Products noong kami ay kasal ng misis ko. That is January 2, 1993. Nagsimula lang kami sa isang klase ng produkto, yung skinless longganisa. Then nagustuhan ng mga tao yung produkto. So na-encourage ako na talagang mag-develop pa rin ng ibang mga produkto. Hanggang sa nagkaroon na din kami ng mga hamon. Ang yung papasko medyo yan po yung pinaghahandaan namin. Dahil alam niyo naman, pag dito sa Pilipinas, yung kultura natin, pag walang hamon, parang hindi kompleto yung pagkainan, yung Noche Buena natin eh. At para makasigurong only the best quality palagi ang kanilang famous hamon sa merkado, talagang nag-invest ang kumpanyang ito sa state-of-the-art equipment at best food technology practices. Bukod sa pinananatili natin na masarap ang aming produkto, syempre dapat mataas ang kalidad. Mga ginagamit naming mga karne, sinisigurado po namin na may certificate ng meat inspection galing po sa NMIS. Bukod doon, tinitiyak namin na lahat naka-standardize. And then, yung aming finished products naman po, pinapa-analyze rin po namin yon sa third-party laboratories po. So ito po, lahat ng products, meron kami pong nutritional analysis, may mga microbial analysis at saka chemical analysis. Lahat po ng products namin, meron pong certificate of product registrations, which is also required by the FDA. Bukod po sa aming license to operate as food manufacturer. The best meat products, the best practices. Since 1993, talagang walang palya ang kumpanyang ito sa paghatid ng dekalidad na produkto sa bansa. At sa kanilang pagunlad, kasama rin nila all the way ang kanilang mga empleyado na kapwa-umangat na rin ang estado ng buhay. Sabi ng Bible, mahalin mo yung kapwa mo. So, para na din ang na mag-extend ka ng tulong sa iba, makatulong ka. Isang pagsunod din yun sa atin, sinasabi ng Panginoon sa atin na mahalin natin yung kapwa natin. Pero hindi lang sa kanilang mga empleyado nagtatapos ang pagtulong. Maging ang kanilang komunidad na ginagalawan, laging nakaakibat ang meat company. Lalo't nasa sentro ng kanilang pamunuan at operasyon ang mabuting aral ng Panginoong Hesukristo. Sa Bible kasi mayroong tinatawag na yung mga malapit sa'yo, maabot mo, yun ang unahin mo. Hindi naman po pwedeng layo-layo ng iba, yun ang unahin. Magaya kung alin yung malapit, kapamilya, kalapit barangay, yun ang unahin mo. Hanggat sa makakaya namin, nag-extend talaga kami ng tulong para sa mga proyekto na makakatulong din sa iba. Isa lang ang Barangay Banilad sa Nagcarlan, Laguna sa marami ng lugar na nabigyang agapay ng Meat Product Company. Nagkaroon ng mga kalamidad nung araw, bagyo, taong 2024. Sabi ko nga ay biglang dumating yung blessing, bigas, meat products ng Joshua at ang sabi nga ni Sir Manny ay para sa Barangay Banilad sa mga nasalanta. Agad-agad ang aking kasamang buong sanggunian, pinimigay namin doon sa talagang mga mamamayan ng Banilad na nangangailangan. Kahit kami hindi humingi ng produkto ng Joshua Meat Products, sila na mismo yung tumatawag o nagchat-chat sa akin
Kap, may paparating dyan. Kap, kunin mo rito, kunin nyo rito, may bigas dito, at meat products para sa barangay mo. Bukod sa relief goods, aktibo rin ang Meat Company products sa pagbibigay kaunlaran sa mga residente ng Barangay Banilad. Hindi lang yon, may mga problemang medical, financial assistance, assistance sa aming mga players ng volleyball, mga manlalaro. Hindi lang sa aspeto ng pagkain. Kumbaga ay sa iba't ibang anggulo na po pwedeng makatulong ang Joshua Meat Products Company tumutulong at nakakarating dito sa aming barangay. At ang nakakatuwa nga, sabi ko nga, sana ay magpatuloy ang biyayang tinatanggap ng kumpanya ng Joshua Meat Products. Pero para kay Cap Rexibal, ang pinakamalaking naiambag ng Meat Product Company sa kanilang barangay ay ang pagtugon nito sa kanilang pangangailangan na magkaroon ng sariling rescue vehicle. Ang katotohanan niyan, talagang ang ginagamit namin noong nakaraang panahon, yung aming tricycle patrol na nakita niyo sa labas. Kung inyo pong mapapansin itong lugar namin, talagang napakalayo. Kung malubha ang kalagayan ng isang pasyente, talagang hindi kakayanin ng Nagcarlan District Hospital. Hindi naman nagatubiling umaksyon ng Meat Product Company at ipinagkaloob sa barangay ang matagal nang inaasam na agapay. Kaya yung ipinagkaloob po ng Joshua Meat Products na yung L300 na yan na rescue vehicle ay talagang magiging malaking tulong para sa aming mga mamamayan ng Barangay Banilad. Sabihin natin answered prayer. Talagang matagal na naming pinapanalangin na magkaroon niyan, hindi para sa amin, para sa aming mga mamamayan. Talagang malaking bagay. Basta't may nangangailangan, handa laging tumulong ang Meat Company product. Dahil ang pagunlad ay hindi lamang dapat sa kanilang negosyo, dapat laging kasama ang komunidad sa pagunlad at asenso. Mission ng GMPI, ng Joshua's Meat Products na maging blessing tayo sa iba. No? Hindi lang yung mga andito na empleyado, na sila din mismo ay naintindihan nila na kailangan din sa personal nilang buhay, makatulong din sila sa iba. Kasi yung pagtulong dapat talagang pinalalagaan. Kasi marami talagang mga taong ang nahihirapan. Sabi nga kailangan para daw mabago ang ating komunidad ay magsimula sa atin. Kaya tanong mo na, hanggang kailan ka tutulong? Para ka makatulong, kailangan meron kang pinaguhugutan yan. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin niyo yung kapwa niyo. Kasi pag minahal niyo sila, matututo din niyang magmahal. Parang habang may buhay, papanalangin natin na makatulong tayo. Hindi lamang kasiyahan ang hatid ng hamon sa mesa, kundi instrumento rin ito para mas makatulong sa nakararami. Matagal ng problema ng Barangay Taytay sa Nagcarlan, Laguna ang pagkakaroon ng akses sa malinis na tubig, bagay na nagbibigay pasakit sa kanilang mga residente. Isa po sa may pinakamalaking bilang ng populasyon ang Barangay Taytay dito sa 52 barangay ng bayan ng Nagcarlan. Malaking challenge po sa amin yung pagkakaroon ng sapat at ligtas na inuming tubig. Mainly, ang source po na pinagkukuhanan po ng barangay ay by gravity lang talaga. Sa bukal po talaga. Sa spring, mula sa source patungo po sa barangay, malaki po yung distansya. Doon po kami nag-struggle. Dahil kilalang likas na pilantropo at likas na matulungin, kaagad lumapit ang pamunang barangay kay Sir Manny, ang may-ari ng Meat Product Company. Laking gulat na lang nila na di siya nag-atubiling tumulong sa kanila. Nakita po ni Sir Manny na yung pangangailangan sa pagkakaroon po ng water reservoir, yung lupa na dapat po ay pagtatayuan ng tangke para po sa tubig inom. Kaya po nag-donate siya na isang lagay na lupa. Strategic lang yung lugar namin kasi medyo mataas dun sa lugar namin dun sa bukid. So sabi ko, sige, ilan ba ang kailangan nyo? Siguro mga 100 square meter, pasok na yung kasi may solar pa eh. Ay sige, walang problema. Then pinagawan ko ng dokumento na i-donate talaga sa kanila yan. So dito po tayo sa lokasyon kung saan po nakalocate yung lupang dinonate ng Joshua Meat Products sa barangay. Actually, yung kanilang tangkeng luma,
Dito din sa pwestong ito nakalagay. So sabi ko, dyan na din natin ipwesto yung overhead tank ng barangay kung magtatayo kayo. Hindi po kami nagdalawang salita, napagbigyan po agad yung kahilingan ng sangguniang barangay ng Taytay. Bilang isang self-made man, alam ni Manny ang kahalagahan ng edukasyon para maiahon ng isang individual ang sarili sa kahirapan. Kaya naman nagtatag din siya ng isang scholarship program. Kasi galing din tayo sa yung hirap mag-aral nung araw, gawa ng mahirap ang buhay. Sa pamamagitan nung ganun, para bang ramdam ko din sa kanila na talagang mahirap mag-aral kung kulang ka sa sa financial na pangangailangan. So sabi ko dun sa isang kaibigan, napunta ka sa school, tapos magtanong ka dun kung mayroong mga bata na parang hirap papag-aralin ng magulang. At bibigyan natin ng monthly na support. Isa si Philax sa mga scholar ngayon ni Manny. Kwento ng nanay niya na si Rosa, napakalaking bagay ng educational assistance na ito, lalo't hirap din sila sa pagtataguyod ng kanilang pang-araw-araw. Kami nga po mag-asawa, hindi nga po kami nakapagtapos ng pag-aaral. Kumbaga high school lang po, ang asawa ko po yung magsasaka po na nakikisaka po kami ng palay po sa kanyang kamag-anak po. Mayroon po talagang time na kinakapos ka po, pero dahil nga sa tulong ni Lord, nakakaahon naman po. Walang posible naman po pagdating sa ganung bagay. Ang importante po sa amin, malakas po kami. Wala po nagkakasakit, malusog po ang mga pamilya namin, ganun po. Mula nang matulungan ng scholarship, kaagad daw nakita ni Rosa ang determinasyon ng kanyang anak at pagiging responsable nito. Sobra pong saya namin kasi 2 years na po yung aming scholar po. Nakita po nila ng sisikap po yung bata na mag-aral, tapos nga po yung baon. Nakita po nila na magsasaka nga po kami, nakakapag-ipon pa po nga sila eh. Baon po nilang 20 pesos, nagsusubi pa po siya kahit papano. Thankful po ako kay Lord na binigay po sa amin si Sir Manny po. Dahil sa scholarship, nabigyan ng pagkakataon si Philax na mangarap na balang araw ay matulungan din niya ang kanyang pamilya. Ano ang pangarap mo sa buhay? Sundalo po, para po protektahan ang bansa natin. Nagpapasalamat po ako kay Tito Manny sa Joshua Meat Product sa pagtulong sa aking pag-aaral. Baliwala ang pag-asenso ng isang negosyo kung napag-iiwanan naman ito ang kanilang mga empleyado at ginagalawang komunidad. Kaya naman lubos-lubos ang pasasalamat ng mga taga-Nagcarlan sa Meat Product Company na hindi sila kailanman pinabayaan, lalo sa panahon ng lubos na pangangailangan. Talagang tuwang-tuwa ang pasasalamat namin sa Joshua Meat Products sa pamamagitan ni Sir Manny. At sabi ko nga papuri sa Panginoon kahit ikaw ay isang pribadong tao at nasa kalooban mo ang pagtulong sa pamamagitan ng Panginoon. Yung tulong ay dadaloy. Lubos-lubos po yung pasasalamat namin. At ako bilang punong barangay ay talagang ipapasalamat ako sa Panginoon sa buhay po ng Sir Manny dahil patuloy po siyang ginagamit para po kapagbigay ng tulong. Kaya naman mas lalo pang paiigtingin ni Sir Manny ang kanyang misyon sa pagtulong. Dahil sa huli, lahat ng kanyang ginagawa ay para rin naman sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay ng biyaya sa kanya upang makatulong sa kapwa. Para ka makatulong, kailangan meron kang pinaguhugutan yan. Sa akin, ang pinaguhugutan ko niyan, yung Diyos na lumikha sa atin, mahal tayo lahat eh. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin niyo yung kapwa niyo. Kasi pag minahal niyo sila, matututo din niyang magmahal. Baga, tinatanim yan eh. Kaya tanong mo na, hanggang kailan ka tutulong? Nawa, ilagay lagi sa puso ko at padalan tayo lagi ni Lord ng pantulong, parang habang may buhay, papanalangin natin na makatulong ka. Hindi na may kakailang epekto ng modern lifestyle sa ating mga mata. Matagal nakababad sa gadgets, kulang sa tulog at iba pang unhealthy habits. Lahat ng yan pwedeng magdulot ng paglabo ng paningin, lalo na kung nasa lahi. Para sa marami, sanayan lang ang paggamit ng salamin o contact lens. Pero para sa iba, hassle. Nung 16 years old po ako, yung eye grade ko po is 600, then with 400 astigmatism po. I think mana-mana kasi yung full family ko po, yung mga relatives ko, malabo din po yung mata. Dahil dito, salamin at contact lens din ang naging solusyon ni Charisse sa paglabo ng mata. Pero imbes na ginawa, nakadagdag pa ito ng matinding abala. Nag-eyeglass muna ako, then nung college na, nag-contact lens na ako.
Everyday talaga, every morning, contact lens agad yung hinahanap ko para suotin. Then, at the end of the day, para naman hubad din yung contact lens ko. Para, sobrang struggle para sa akin yun. Isa po akong registered midwife. As far as I know po, mga 9 or 10 years old, 500 na po siya. Mas hirap po ako nung nag-work na ako kasi nag-ooperate yung clinic ng 24/7. Hindi po namin hawak yung mga patients kung kailan sila nanganganak or kailan sila pupunta sa clinic. Imbes na ma-assess ko sila agad, kailangan mo pang hanapin yung contact lens mo. Tapos pag tatanggalin na naman pag matutulog. Yun. So, hindi po kasi ako nag-glasses kasi medyo mabigat po siya. So pag yumuyuko po ako, nalalaglag po siya. Gustuhin man daw magpa-LASIK surgery na Aliana, lumabas sa screening na hindi raw ito pwede sa kanya dahil sa iba't ibang factors. Ang only option ka lang daw po is yung ICL. Yun. That's why nag-search po ako kung saan po yung mga nagawa nung sa ICL. Unang-unang nakita ko po si Icon. Chinek ko muna yung Facebook po nila. Tapos ayun, may mga promos po sila. And good thing po kasi may mga free eye screening po sila. Ganito rin ang eye procedure na napili ni Cherish matapos malaman ang success story ng isa niyang kaibigan. Tinanong ko daw kung kamusta, all goods naman sabi niya. Kaya nagpa-check up na ako dito nung nalaman ko may free consultation si Icon. Ilan lang sina Cherish at Aliana sa marami ng sumubok ng ICL o Implantable Contact Lens bilang alternative sa LASIK surgery. May mga pagkakataon kasi kung saan hindi pwedeng gawin ang LASIK sa isang pasyente. Kaya na pagkakaroon ng manipis na cornea, severe astigmatism at iba pang kondisyon na maaring magpataas ng risk sa operasyon. There's always a possibility that there are grades or people who wear glasses who cannot have access to laser surgery. Thus came lens surgeries which include the implantable contact lens. Pinapasok yan sa loob ng mata. Maski na nearsighted ka, maski na farsighted ka, may astigmatism, ito'y nakokorek niya. At dahil naging in-demand na rin ang ICL at iba pang modern eye procedures, mas pinadali at mas pinasulit na ngayon ang solusyon sa malabong paningin. The safety profile of the ICL technology worldwide and even in Japan has convinced a lot of patients to shift from what used to be LASIK or corneal reshaping procedures. Marami nang pwedeng pagpilian kung saan at kung anong procedure ang aakma sa panlalabo ng mata. This particular clinic stands out for combining Japanese technology with great Filipino care. Icon Refractive and Aesthetics is founded by the world-renowned ophthalmologist Dr. Minoru Tomita of Japan. Dr. Tomita has had hundreds of thousands of refractive surgeries under his belt, and he has had numerous awards on the global scale. He had envisioned to bring the Japanese technology into the Philippines. Alam nyo ba, ang Japanese ophthalmologist na si Dr. Tomita ay nag-train din kasama ang Filipino doctors dito sa Pilipinas. Kaya naman malapit sa puso niya ang pagdadala ng Japanese-style approach for future refractive treatments, partikular na ang ICL. Our services include general ophthalmology, cataract surgery, glaucoma, retina, and also laser surgery and ICL surgery. For now, it's important to note that those who cannot have a LASIK, suffer from thin corneas with high grades, are actually accessible to implantable contact lens technology. Yung procedure, parang nabigla ako Kasi parang 15 minutes lang yung ginawa sa akin nung sa right, then after nun, 15 minutes sa left. Bilis lang din yung recovery talaga Parang nung after ko gawin, parang natulog lang ako ng 3 hours. Pagka-open ko ng eyes ko, ang linaw talaga. Parang gusto kong maiyak. Medyo anxious po talaga. Pero yun, okay naman na po siya. 20/20 vision naman. Masaya po ako kasi sa work ko, nakikita ko na po agad na-assess ko na yung mga patients ng mas mabilis. Behind their state-of-the-art equipment, advanced diagnostic tools, and modern treatment techniques, sinisikap nilang tuparin ang kanilang commitment to empower individuals with clear and comfortable vision with an affordability for all. I'd like to think that the name Icon is actually an inspirational name because Icon means you are empowered. With the same brand and passion that we deliver in Japan, we'd like to give that experience to our patients here in the Philippines.
We are more than just a clinic. We are a family that cares deeply for the Filipinos. Magandang araw, Pilipinas! Isang malakas na palakpakan naman po for this 36th Philippine Travel Mart organized by the Philippine Tour Operators Association. For 36 years, Philippine Travel Mart has maintained its stature as a pillar in Philippine tourism, allowing access and availability to each and every Filipino or anyone from around the globe. We have all the 18 regions participating in this exhibition. They showcase their products. They have local tour operators. They have hotel resorts. They have food items. They have cultural heritage and shows every little product that is in the 18 regions. Visit Socks Region Map! Papasalamat po tayo sa lahat ng ating mga community-based tourism organizations, mga tour guides po natin at yung mga tourism officers na patuloy na nakikipag-partner po sa Department of Tourism, pati na rin po sa ating mga LGUs to make sure na yung Philippine destinations natin continues to be well-loved around the world. This moment goes beyond the event itself. I've seen how each country presents itself to the world. I was reminded of something truly special. Let us transform the Philippine tourism industry into a beacon of sustainable growth year after year. Maraming salamat po. Mabuhay ang turismo, mabuhay ang Pilipinas. Let us not let darkness prevail over the hope I am sure pervades the hearts of our fellow Filipinos who recognize the value of what we are doing for Philippine tourism. Papasalamat po ako sa ating mga tourism stakeholders, lalong-lalo na po sa PhilToa sa inyong suporta. Dahil your health matters. Kaya may advice si Dr. Joel Lopez tungkol sa inyong kalusugan at well-being. Alam niyo ba na mayroong ideal room temperature para makaranas ng isang mahimbing at masarap na pagtulog? 20 degrees Celsius or 68 degrees Fahrenheit ang pinakamainam na temperature for a deep and restorative sleep. Natural na bumababa ang core body temperature natin kapag natutulog. Isa itong signal para sa ating utak na pumapasok na ang ating katawan sa state of rest. Kapag masyadong mainit ang kwarto, maaaring maging putol-putol ang inyong pagtulog dahil sa pagkaaligaga at init. Ganoon din kapag sobrang lamig naman. Mahirap din makatulog ng maayos dahil sa muscle stiffness at discomfort, lalo na sa ating extremities gaya ng paa at kamay. Kaya naman tamang-tama lang ang 20 degrees Celsius. Hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Perfect temperature for that deep and restorative sleep. Laging tatandaan, magpakonsulta lamang sa mga eksperto tungkol sa inyong kalusugan. I'm Dr. Joel Lopez. Follow for more holistic health trivia dahil your health matters. And that's it! 30 minuto na naman ang lumipas. Nag-enjoy ba kayo sa aming episode ngayon? I-like mo na rin ang aming social media account for more of our stories. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagabatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok dito sa iHeart PH.